'Diba? Lalo na yung, kung hindi man tanim fake news, gusto lang nilang i-amplify para yung discussion sa social media is mawala doon sa big picture. Alam nyo na siguro kung ano yung sinasabi ko. Okay? Ang sinasabi ko ay yung mga edited picture, ganyan. It is so ridiculous. Ginagawa yan para mawala ang usapan sa big picture. Babalik at babalik tayo sa big picture. At ito ang ating gagawin ngayon. Okay? So, paki-share na po ito ngayon. Click share. Ayan. Ang gusto kong sabihin is, planado to lahat. They really want to bring down Duterte-aligned bloggers. Why? Yan ang katanungan, di ba? Isang malaking katanungan. Why? Meron po itong connection sa impeachment ni Sara at isang larger discussion, larger issue of geopolitics. Okay? Kaya dapat himayin nyo ito, pag-usapan ninyo ito na magkakaibigan, magkakapamilya, magkainuman, lahat dahil hindi biro ang nangyayari sa Pilipinas. Okay? Kaya nga ang title ko nito is Learn from Ukraine. Learn from Ukraine. Hindi ito nadadaan sa dasal. Okay? Hindi ito nadadaan sa dasal. Maraming Ukrainians ang nagdasal. Kung feeling nyo kayo ang pinagpala ng Diyos. Again, learn from Ukraine. Okay. Now, ano ba itong sinasabi ko? Mag-uumpisa tayo from the top. Okay. Alam niyo naman yung nangyari sa SMNI. Una nilang tinarget na pabagsakin ay SMNI. And then, Pastor Apollo Kibuloy. Tagal ko na silang, si Maharlika, nag-warning na siya dyan, matagal na. Go-warning ako. Remember, I think it was 2023, simula nilang pabagsakin ang SMNI. Bakit SMNI? Una-una, SMNI ay ang tanging talagang makikita mong pro-Duterte na media. Correct? Gusto nilang pabagsakin. Kaya nga ilang beses nawawala ang Facebook accounts at YouTube accounts ng SMNI. At anong ginagawa nilang paraan para mawala at maban sa Facebook or sa YouTube ang SMNI? Kunwari magsasampa sila ng mga kaso-kaso, tapos yung mga kaso-kaso, dadali nila sa YouTube at Facebook at sasabihin, oh, itong user na to, ganito, ganyan. And Facebook will oblige. Lalo na kung merong investigation, meron ng ganito. Ganyan ang kanilang taktika. Ginawa na nila to before. And remember, ang gusto nilang gawin ngayon, lalo na sa akin, and I will explain to you why. Okay? Ako mismo ang target nila. Remember yung ginawa nila kay Donald Trump. Tinanggal nila Donald Trump sa Facebook and Donald Trump sa Facebook. Kahit sa Twitter. Do you remember? Do you remember? It is the same thing that they want to do. Nagawa nga nila kay Donald Trump yan eh. Noong 2020, kailan man na-ban si Donald Trump? I think so 2021. Ay, paano pa tayong simpleng Pilipino lang at mamamayan? Hindi ba? Mahihimay-himay nyo itong lahat. Okay? I-discuss ko ito ng paunti-unti. Uumpisahan na ngayon natin sa sinulat. May battle plan talaga sila because katulad na rin ng nireport ng Rappler. Okay? This is a report by Rappler. January 16, 2025. Okay? January 16, 2025. Ang title, Decoded, Duterte's social media army, very much alive, roars to defend embattled Sara Duterte. Okay. So, they recognize na talagang hindi nila kaya
ang Duterte-aligned bloggers and their influence. Okay. Siyempre, kailangan ko na magbayad. Kanina hindi ko naman kailangan magbayad. So, dito sa article na to, okay, na-recognize nila na outnumbered sila. Na halimbawa ito, at this point though, the Duterte network seems to have the upper hand in dominating the discussion on Facebook. Okay. Ayan ang kanilang recognition na nagdo-dominate ang mga Duterte supporters, Duterte bloggers, tayo ang nagdo-dominate sa Facebook. Okay? And then, syempre, sino ang special mention nila dito na blogger? Ako. Okay? Ako yung kanilang special mention. So, you know that there is a target behind my back. At Rappler yung naglalagay na ako talaga yung pinangalanan nila yon. That's not a coincidence, no? That's not a coincidence. Bakit? Ang Rappler po ay isa po ito sa mga recipients ng National Endowment for Democracy grant or NED. NED. Grant recipient sila niyan. Si Maria Ressa ay official ng NED. Okay, papakita ko sa inyo. Para with tama? NED. Nobel Peace Prize winner Maria Ressa joins World Movement for Democracy at NED as chairperson. So, na-appoint siyang chairperson sa National Endowment for Democracy. October 3, 2022. Okay. Alam niyo na. Alam niyo na. Okay. Now, ano ba yung NED? Okay. Siyempre, ang uunahin na muna natin is isang discussion of NED or National Endowment for Democracy ng isang galing mismo sa United States. Okay? Siyempre, doon muna tayo mag-uumpisa kung ano tong NED. Binatikos na rin ni Elon Musk before itong NED, pero hindi pa niya itong magalaw, yung NED. Ang nagagalaw pala niya is USAID. Okay. So, halimbawa ito, noong February 3, 2025, Elon Musk, sabi niya, NED is a scam. Pero hindi pa niya magalaw. Bakit mahirap itong galawin ni Elon Musk? Dahil, pakishare muna yung mga karating lang habang hinahanap ko pa yung renewal. Yung mga nagre-content, anuhin nyo na lang ito, video capture nyo na lang din bago kayo mag-antay na matapos ito. Okay. So, ito ay sinulat ng Center for Renewing America. So, sino ba itong Center for Renewing America? This is an American NGO. Okay. And this is based in the United States. Asan ba ang contact nito? Who we are. Okay. So it is a NGO based in the United States. And ang office nila ay, wala nakalagay na office. But this is a base in the United States. Okay. Now, meron silang sinulat about National Endowment for Democracy. Okay. So, ang nagsulat nito is a CRA staff, Center for Renewing America, the National Endowment for Democracy, and an NGO system actively undermining America. NGOs have become the vanguards of progressive orthodoxies. Many of these quasi-independent organizations fuel woke and weaponized ideologies and a whole-of-society approach that steers government resources towards radical progressive priorities. So,
This is an American organization, ha? Sila lang nagdi-discuss. So, sino tong NED? Okay, NED, National Endowment for Democracy. It was created in 1983 at the height of the Cold War. NED was conceived by former CIA Director William Casey and former CIA operative Walter Raymond Jr. Ibig sabihin, binuo siya ng CIA noong Cold War. Para saan? Okay? Kasi itong ginagawa ng CIA, may secret. Meron ding hindi secret. Yung hindi secret na ginagawa ng CIA, ang gumagawa nun, National Endowment for Democracy, para magmukha siyang legitimate. So, anong ginagawa ng NED, National Endowment for Democracy, para magmukha siyang legitimate na work sa ibang bansa, hindi siya espionage. NED accomplishes this through the dispersal of grant monies to favored and well-connected interests abroad. This dynamic purportedly allows activities to maintain an air of independence from official U.S. government actions. So, ibig sabihin, nagpa-fund, kunwari, hindi U.S. government yung nagpa-funding. Pero ang nagpa-funding talaga ng National Endowment for Democracy is U.S. government. So, magpa-fund ngayon sila ng mga NGOs. Okay. So, anong connection? Meron ditong discussion, yung Center for Renewing America, ng ginawa ng NED. Okay? Training and financing key political movements in Egypt, Yemen, Libya, and other nations that sparked the so-called Arab Spring. In 2011, directly contributing to the geopolitical turmoil that has engulfed the Middle East over the 13 years. This is a discussion of Center for Renewing America. This is a think tank, a conservative think tank based in the United States. Anong di-discuss nito? Among the groups unintentionally empowered by NED's pro-democracies meddling in the Middle East are radical jihadists like the Houthis in Yemen, the Al-Nusra Front in Syria, and the Islamic State, otherwise known as ISIS in Syria and Iraq. Eto na, pupunta na tayo sa Ukraine. NED served as the tip of the proverbial spear for heightened CIA and State Department efforts to foster political revolution in Ukraine. So yung steady stream of NED grants to Ukrainian political entities and movements advanced both the Orange Revolution and Maidan Revolution that paved the way for the current Ukraine-Russia war. So, sinong pinandingan ng CIA founded NED sa Ukraine? Ito sabi ng Center for Renewing America, na isang think tank, conservative think tank sa United States. Among the hundreds of grants to Ukrainian political entities going back to 2014 are payments to judicial organizations and judges, grants to NATO-adjacent political entities like European Institute for Democracy, and funding for the Media Development Foundation to train Ukrainians to develop effective anti-Russian propaganda. Nagigets yun na. Ang nagsulat nito ay isang conservative think tank sa United States, ang Center for Renewing America. So, yun ang kanilang pinandingan. Okay. So, ito pa. Bago daw kinlose ng NED ang kanilang mga grants searchy, kasi dati pwede mong i-search kung sinong pinafundingan nila. Ang data daw nila, ang nakalagay is tens of millions in US dollars to Ukrainian entities and anti-Russian interests in Ukraine with more than 330 unique grants. During the height of the Orange Revolution sa Ukraine,
Yung NED daw, infused, ibig sabihin, nagbigay ng more than 2.3 million US dollars directly into anti-Russian institutions and activists, including the activist arms of Ukrainian political parties and George Soros Open Society foundations, in support of preferred candidate Viktor Yushchenko. NED's funding streams, ibig sabihin yung mga funding daw ng National Democracy para sa mga anti-Russian activists and institutions ay nag-increase ng 52% the following year to more than 3.5 million US dollars hanggang matapos na yung Orange Revolution. And we all know what happened to Ukraine. Okay? We all know what happened to Ukraine. Now, I'm going to discuss to you the structure ng National Endowment for Democracy. Okay? Lahat ito ay magkaka-connect later para nasusundan nyo. So, may pop quiz po tayo mamaya. Sana maghanda po kayo ng 1/4 sheet of paper. 1/4 sheet of paper para kayo ay handa later sa ating pop quiz. Okay? So, ang next natin na NGO ay ang Swiss Policy Research. Okay? So, ang Swiss Policy Research ay isa itong independent, non-partisan, and non-profit research group investigating geopolitical propaganda. Okay. Now, I believe, so, ano sila? They are investigating different propaganda. And one of them is the U.S. National Endowment for Democracy, and which is a CIA, tinatag yan ng CIA. Okay. Now, makikita nyo, inulit-uli nila, the National Endowment for Democracy, or NED, was founded in 1983 by U.S. Congress as a private non-profit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. CHAR. Okay? Sabi nga nila, as NED co-founder Alan Weinstein famously explained in 1991, a lot of what we do today was done covertly, ibig sabihin secretly, 25 years ago ng CIA. At ang mga activities nila ay information operations, subversion, and regime change campaigns. Kaya di ba nung panahon ni Duterte, grabe yung panawagan ng regime change, tatanggalin si Duterte sa pwesto. May funding kasi. So pupuntahan na natin yung pinafundingan nila sa Pilipinas. Okay. Ito, halimbawa yung sa Hong Kong protest, a lot of the organization na involved dyan na nag-organize ay funded yan ng National Endowment for Democracy. So kita mo sa China, ang dami nilang pinafundingan. Di ba? Ang dami nilang pinafundingan na China-related. Karamihan dyan pinasaran ng China. So ngayon, sa Pilipinas, ito ang kanilang pinafundingan. Kaso ang data lang nila nito hanggang to 2019 lang. Pero at least makikita nyo na yung kung sino-sinong pinafundingan nila. Caucus of Development NGO Networks. Ilista nyo para malaman nyo kung sino mga bumubuo niyan. Center for Media Freedom and Responsibility, Center for Youth Advocacy and Networking Incorporated, Generation Peace Youth Network, Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services or IDEALS, International Center for Innovation, Transformation, and Excellence in Governance or Insight Gov, Mindanao Institute of Journalism Incorporated, People's Alternative Studies Center for Research and Education and Social Development or PASCRES, Philippine Alliance of Human Rights Advocates or PARA, Philippine Center for Investigative Journalism, Pilipina Incorporated, Rappler, Republika at Demokrasya, and Veripiles. So, si Rigoberto Tiglao, na-document niya
yung ilang years yung na-document ni Rigoberto Tiglao na pinafundingan ng CIA-founded na National Endowment for Democracy. Okay. So, syempre, Rappler, nag-gets yun na yung connect. Rappler, funded ng CIA na ng NED, ng National Endowment for Democracy, na tinaguyod ng mga CIA. And it's recognized all over the world na ang National Endowment for Democracy ay CIA. Okay? Now, sino ngayon yung gustong magpabagsak ng mga Duterte-aligned bloggers? Rappler. Okay. Bago ko i-discuss tong dalawang documents na to, gusto ko muna ipakita sa inyo yung structure ng National Endowment for Democracy para makita ninyo yung organization. Okay. So ito ang kanyang structure. So merong National Endowment for Democracy, tapos may 4 na sangay. Ang International Republican Institute. Okay. Ilista nyo, dahil meron tayong pop quiz mamaya. Ilista nyo yan. May pop quiz tayo. International Republican Institute, Center for International Private Enterprise, National Democratic Institute, at Solidarity Center. Okay. Itong Solidarity Center, ito yung mga nagbibigay ng funding sa mga workers organization. Yung National Democratic Institute, dito pinapadaan yung pera para sa mga liberal and woke na aligned organization sa ibang bansa. Itong Center for International Private Enterprise, ito ang pinagdadaanan ng pera para ma-fundingan ang mga small and medium enterprises and any businesses na nangangailangan ng funding. Of course, outside the United States. At the International Republican Institute, syempre, kailangan cover mo lahat. Cover mo yung woke, cover mo din yung conservative. So, alam nyo na ang structure nila. Okay? So, tandaan niyo yung International Republican Institute. Okay. Bakit matagal ko nang alam na tatargetan ako? Okay? Kasi, yung NED-funded, okay, yung International Republican Institute. Nagigets niyo yan? Nakita niyo? International Republican Institute. Okay. Kita niyo na. International Republican Institute. So itong International Republican Institute na under ng CIA na organization, na National Endowment for Democracy, nag-publish sila ng isang report noong 2023. I believe ni-release nila to ng June 2023. Ang title, Countering China's Information Manipulation in the Indo-Pacific and Kazakhstan, a Framework for Understanding and Action. So nakita niyo yung sinabi ng Rappler, di ba? Pro-China, Duterte. Tapos nakita niyo naman nung hearing, di ba? Papakita ko sa inyo nung hearing kung ano yung kanilang gustong palabasin. Okay? 'Di ba? Para makikita nyo ang pagkatahi-tahi ng lahat at nakikita nyo ang big picture. So, yung makakapunta pa lang dito, paki-share po ito. Okay. So, nakita nyo na ang mga China-funded seminar for Filipino social media influencers ex-PCO chief admits. So, ayan ang isa sa kanilang mga ayan ang kanilang mga eksena sa buhay, hindi ba? So, nakita nyo yung pagkatahi-tahi ng lahat. At alam nyo na rin kung bakit nagtatag sila ng pro-China, etc. Because may pera. Okay. Now, pupunta ngayon tayo dun sa report ng International Republican Institute. Again, ang International Republican Institute, ano agad ito class? Ang
ang IRI, sangay siya ng ang IRI, kung natatandaan ninyo. Sangay ng anong organization ang IRI? Please write in the comment section kung natatandaan nyo. NED, exactly. Yung mga kay Shelo Magno, wag yung pag-aksaya ng panahon yan. What they really want is for them to have a case and then go to Facebook and to permanently remove me from Facebook. Well, we have a bigger picture here. Yung mga ganyan-ganyang Shelo Magno, they are simply little figures in the bigger story. Okay. So, nirelease ito ng IRI. So, natatandaan nyo kung anong part ng IRI. Noong 2023. Pinublish nila to ng mga June 2023. Okay. June 2023. Kailan biglang nagpalit ng foreign policy? Si Marcos, BBM. February 20, mga late January 2023. February 2023, di ba biglang dumami yung EDCA. At ako ang very vocal noon against EDCA. Kung natatandaan nyo. At yung mga pro-Duterte bloggers, yung iba sa kanila, inaway pa ako dahil nga naniniwala pa rin sila kay Bongbong Marcos noon. Galit na galit sila sa akin nung nagsasalita ako noon. Aminin nyo yan. Iisang blogger lang ang talagang agarang kinontak ko para bigyan ako ng platform. Ayun ay si Banat Bay. Hindi pa kami magkasundo ni Banat Bay. Pero yung iba ayaw hawakan. Okay? Ayaw hawakan yung issue. So ako lang noon. So June 2023, naglabas ang International Republican Institute na isa sa mga sangay ng National Endowment for Democracy na isang CIA organization. Okay? Tinatag yun ng CIA. It's an open secret. Nilabas nila to. Ngayon, makikita nyo, pero ang report na to, I believe, ay sinulat nila to ng 2022. I will explain why. Pero 2023 lang nilang ni-release. Kita mo. Pro-Duterte influencers. One final major way pro-PRC narrative spread was through pro-Duterte social media influencer. Nakita niyo na yung pagkatahi-tahi ng mga bagay-bagay. Sabihin nyo yes or no. Nakita nyo na ang pagkatahi-tahi ng mga bagay-bagay. Nag-file na daw ng libel. Bakit ba paulit-ulit? O, hindi nag-file siya. Problema niya na yan. So, nakita yung pagkatahi-tahi. Sabi, sinong pinangalanan nila dito? Tatlo lang kami dito. No? Si RJ, Thinking Pinoy, ako, at saka si Yan Suwing are among the pro-Duterte influencers who took an interest in Philippine-China affairs. Syempre special mention kami ni Thinking Pinoy. Nieto and Sasot are two of the most influential. So, alam na nila. Diba? If not the most influential, pro-Duterte influencers on social media with follower counts in the millions. Okay. Ngayon, alam kong 2022 nila to tinitiktikan pa. Kasi itong post ko na to na feature nila, ako talaga yung feature nila, di ba? Sabi ko kasi, for two consecutive presidential elections, the Filipino people defeated the CIA's candidates because I thought na si Lenny lang. Kasi si Lenny, yung organization niya, naging funded ito ng IRI. Meron silang partnership. Yung NGO ni Lenny, I think it's the, if I'm not mistaken, it is the Jesse Robredo Foundation. Yung Jesse Robredo Foundation, or Angat Buhay, whichever of the two, nagkaroon ng partnership sa International Republican Institute na again, under ng National Endowment for Democracy. At ang National Endowment for Democracy ay isang
CIA-founded organization. So ako talaga yung, syempre, ano pa ako nito, may illusion pa ako nito, no, about Bongbong Marcos. Pero after ng iba ng foreign policy, si Bongbong Marcos February 2023, at nagsalita ako against this, inilabas ngayon ito ng National Endowment for Democracy. At syempre, ako ang bida. 'Di ba? Ako ang bida. Ngayon, si RJ, feeling ko talaga, 2022 pa nila to sinulat. 2023 lang nila nilabas. Kasi si Thinking Pinoy nandito pa. So, hindi pa nagmamanifest talaga na si Thinking Pinoy ay subakabilang parlor na talagang tuluyan. Okay. So, this was 2023. 2023 tong report na to. Okay. Ngayon, recently, 2024 lang. 2024 lang. Ang naglabas naman ng report ay, ano yan? USAID. At ang partner nila is yung Internews o media again. Itong Internews, kung makikita nyo, may parating pina-flash na quote card ang News 5, yung Mogato. Siya yan behind dyan sa Internews, si Mogato. So, USAID, di ba? Nirelease to ng August 2024. Yung Internews, funded yan ng USAID. Okay. So, ngayon, ano ngayon ang agenda nitong report na to? So, yung kanina 2023, nirelease ng June 2023. Ito yung pinakabago. Nirelease ito ng August 2024. So, sino ang nag-funding? United States Agency for International Development. Hindi ba? So sabi, it does not necessarily reflect the views of USAID or the United States government. Siyempre, etos garbanzos. Sila nag-funding. Okay. So ngayon, ang eksena ngayon dyan, okay, pupunta ngayon tayo sa, eto na, Pro Duterte's social media accounts. Siyempre, ako na naman, no? Ako naman ang nandito. So, kung bibilangin nyo, halimbawa ito, coming to the Vice President's defense, X and Facebook accounts circulated a screenshot of a tweet by political blogger Sas Sasot referring to Oplan Destroy Inday, a purported campaign to tarnish Inday Sara Duterte's image. So, makikita mo na, bakit ibig sabihin kasi ng purported, gawa-gawa lang. Ito kasing Oplan Destroy Inday na to, na sinasabi ko nag-exist, ito yung nag-uumpisa nung 2023. Ngayon, sabi nila, purported lang daw. Etos, parang ganyan. So, alam nyo na, di ba? At ang report na ito ay pinondohan ng what? USAID. Okay. So, ilan beses nila ako ditong pinangalanan? Ako yung pinakamarami nilang pinangalanan dito. So, 1, 2, di ba? 2, 3, 4, 5, and 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, talagang bonggang-bongga, super bongga. So, ako talaga yung, ayan na naman, pro-China, etc. At sinong funded nito? USAID. Alam naman natin ang iringan ng US ngayon at ng China. Okay. USAID. So ngayon, naiintindihan nyo na ngayon, I hope naman, natahi-tahin nyo na kung anong nangyayari. Diba? Now, bakit ako ang target? Bakit ako ang target nilang pabagsakin? Sinasabi ko na sa inyo,
mag-subscribe na kayo sa Substack ko because it will just be a matter of months before nila ma-convince ang Facebook to permanently delete me from Facebook and ban me. Nagawa na nila yan before sa ibang personalities. Nasabi ko na sa inyo. Kaya ngayon pa lang, okay, kasi gusto nilang i-dominate ang narrative pagdating ng impeachment ni Sara. Okay? Kasi ang battleground ng public opinion ay Facebook. Okay? Facebook. At sinabi ng Rappler, Duterte supporters at bloggers ang nagdo-dominate. Okay? So, patalastas lang, ito, i-download nyo na tong Substack. Itong makikita nyo, yan ang Substack. Sulat nyo na. I-download nyo na yan. App yan sa Google app or Apple app. Okay, Substack. Sulat nyo na yan. Palalakihin ko para makita nyo. Oh, Substack. Yan ang pangalan niya. And then, pag nandyan na kayo, hanapin nyo ako. Diba? Hanapin nyo ako. At ang aking pangalan sa Substack, ang aking account sa Substack, ay ito. Okay. This one. So, isulat nyo na kung sino para hindi na pa ulit-ulit. Ilang beses na rin ako nagpo-post sa Facebook. So, yan, Asian Scholar. At Asian Scholar. Okay. At Asian Scholar. Okay. So, ayan na. Okay. Ngayon, they would like to dominate both foreign policy and, of course, local politics. That's the entire game. Okay? Bakit ako yung talagang gusto nilang pabagsakin ng bonggang-bongga? I'm gonna show you. Okay? Because of my reach. Okay? So, itong aking pinaka-latest na reach. The last 90 days. The last 90 days, ang views ng aking Facebook, views, ibig sabihin ng views, ilang beses nag-appear ang aking content sa mga news feeds. Okay? Itong last 90 days. Last 90 days, 379,308,749. At previous 90 days, about 99 million. So, yung previous 90 days, sobrang laki na. Tapos, nung sumunod na 90 days, itong current 90 days, 379,308,749. At ako pa lang yan. And this is all organic. Okay? This is all organic because wala pa akong pambayad. Kahit gusto kong magbayad, naka-disable po ang boosting function ng aking page. Matagal na. So, this is all organic. Okay. Ngayon, anong engagement niyan? Okay. So, yung views, ilang beses nag-appear yung content ko sa news feeds ng mga Facebook users. And take note, there are only about 90 million Facebook users in the Philippines. Pero ako, about 300 plus million nag-appear sa newsfeed ng mga newsfeed ng Facebook users, mostly from the Philippines, ang aking content. Ngayon, ano ang engagement niyan? Ang engagement niyan ay, engagement rate ay 55,416,973. Yung engagement, ito po yung number of likes, share, comments. Read. Kung binasa mo, kung kilik mo yon, binasa mo, that's an engagement. Shinare mo, that's an engagement. Shinare mo sa group mo, that's an engagement. So in the past 90 days, my engagement is 55,416,973. And this is all organic. Ngayon, kaya gusto nilang
targetin at tanggalin ako sa Facebook. Why? Because hindi nila kaya ng ganito na hindi sila magbabayad. At mahal. Ipapakita ko sa inyo ang sample kung gaano kamahal ang gawin niya mga ganyan. Okay. Ito ay shinare sa akin ni Art Samaniego. Okay. Ito ay ang mga top advertisers ngayon sa Facebook. Ang number 1 ay Pilipinas Today. Alam niyo siguro yung Pilipinas Today. Kaya alam ninyo na nagtataka ba kayo kung bakit parating paulit-ulit lumalabas ang Pilipinas Today sa newsfeed nyo? Dahil nagbabayad sila sa Facebook para gawin yon. Alam nyo na. So, magkano nila ang babayad nila? 23,675,144 for just 7,406 posts. Kaya ganyan sila kaporsigido. Okay. Pero hindi pa rin nila mapantayan yung aking views and reach kasi nga all organic Pati yung engagement. No? Yan pa nga lang. So, nagsispend na sila ng 23 million. Kaya gusto lang talaga nilang tanggalin tayo physically. And then they will do everything. Legal, illegal, etc. So, syempre, ang pinaka-ultimate solution, gusto nila, pauwi na ako ng Pilipinas para matagi boom-boom. Kasi habang buhay ako, I can still write. I can still talk to you in any way. Hindi ba? Pero ngayon, ang first gusto nilang gawin ay ma-permanently removed ako sa Facebook. I'm telling you, it's going to happen. It's going to happen in a few months bago mag-start ang hearing ni Sara. They will do everything in order to do that. Kaya nga sinasabihan ko yung mga Pilipino sa Meta, if you don't bring this protest outside Meta, they will dominate Facebook during the impeachment trial of Sara Duterte. So bahala kayo. I'm already telling you. So ano yung mga example ng ads ng Pilipinas Today na nagbabayad sila ng 23,675,100? Ano ba yan? Nawala na naman ako. Okay. So, ano yung mga example ng mga ads ng Pilipinas Today na nagbabayad sila? Okay. Ito ang mga example ng kanilang mga ads. Okay. Ang nagpadala sa akin ito si Art Samaniego. Okay. So, nakikita niyo na. Okay. Kailan lang to? March 6, 2025. Nakita niyo yung impression? Ang liit na impression, di ba? 150,000, 175,000 lang. So, nagbayad na sila. Ito yung isang halimbawa ng ad nila. Anti-Sara. Okay? Ito, campaign for Senator Tolentino, March 5, and another anti-Sara. Okay? So yan ay may funding. Kaya lumalabas yan sa mga newsfeed nyo, yung kanila, kasi binabayaran nila. Kaya hindi nila ako kaya, kasi akin, all organic. Okay. So nakita nyo na. So local and foreign policy, nahihirapan sila. Okay? Kaya kung ano na lang ina-accuse nila sa akin, ganyan, kaso dito, kaso ganyan, etc. Okay? And of course, they would like to permanently remove me from Facebook. Kaya nagkakaso-kaso silang ganyan. Para may maipakita sila sa Facebook na, itong taong to, ganito, ganyan. And in the United States, remember, they did that to Donald Trump. That's why Donald Trump was removed from Facebook. He was banned, even sa Twitter. Remember? They will do the same. Okay? They will do the same. Now, ano ngayon yung
paano na tayo? Palaki na tayo ng palaki, di ba? So, meron kang local, meron ding geopolitical. Okay. So, nakikita niyo yung mga accusations nila, di ba? Yung sinabi, yung ito, yung mga pro-China, ganyan, etc. So, I'm gonna show you what happened sa Ukraine about 1 year before nagkaroon ng gera. Nireport to ng Al Jazeera noong February 5, 2021. This was like about a year before the Ukraine-Russia war. So ngayon, anong ginawa ni Zelensky? Si Zelensky, binan niya ang mga pro-Russian media. So, pinasarado niya ang 3 television networks na sinabi niya ay nagsispread ng Kremlin-funded propaganda. A development the US has reprimanded. So, ibig sabihin, nagalit pa yung EU noon, February 2021, sa ginawa ni Zelensky. Siyempre, afterwards, hindi na nagalit ang EU. Pero una, nagalit sila. Char. So, ngayon, palitan nyo lang. 'Di ba? Palitan nyo lang yung Kremlin ng Kremlin is the capital of Russia, capital ng Russia. Kremlin is the seat of power of Russia. So palitan mo lang yung Kremlin ng what? CPC. Russia, palitan mo lang ng China. Same banana. Hindi ba? So nakita niyo na yung ginawa nila sa SMNI. So SMNI yung una nilang pinasarado. Ngayon, ang tina-target naman nila, di ba, hahanap sila, ito ang mga pro-China bloggers. Papasara din nila yan. Daan na sila patungo. Which Zelensky actually did. Pero ang target niya, pro-Russia. Okay? So ngayon, nangyayari na rin sa atin. Kaya ang sinasabi, tagal ko na ang sinasabi na we're going to be the next Ukraine. Kung hindi kayo magising. Kung hindi kayo magising, sinasabi sa inyo, hindi ito biro, hindi ito nadadaan sa dasal. Mag-usap-usap kayo, pamilya, etc. dahil hindi ito biro. Okay. So, ngayon, bakit sinasabi nila hindi naman pro-war si Donald Trump. Yeah, as a person, hindi siya pro-war. Pero sa United States, hindi lang po presidente ang gumagawa ng desisyon. Kahit ayaw mo ng gera, the deep state, yung tinatawag nilang deep state sa US, can actually force a US president to go to war. Sinasabi ko na sa inyo, yung mga false flag, kahit ayaw ng presidente, ng US president na pumunta ng gera, ang gagawin ng deep state, gagawa sila ng paraan para yung US president is maggawa ng gera. So, you have to understand kung nasaan na tayong part ng history ng mundo. Okay? I don't know if you remember this tweet ni President Donald Trump. Sabi niya, noong December 1, 2024, the idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. So ano na-notice nyo dito sa tweet na to ni President Trump noong December 2024? Alam niya kung ano nangyayari sa mundo. Ibig sabihin ng de-dollarization po, yung mga countries po, they are replacing the dollar as the currency of their trade. So either kukuha sila ng another currency as a common currency like euro, for example, or yuan,
or Russian rubles, anything. Parang hindi na sila dependent sa dollar. Kasi ngayon po, grabe ang dependence ng karamihan ng bansa using the US dollar. Ngayon, bakit malaking issue to sa United States? Kasi, ang US dollar po, yung US dollar, print ang US ng US dollar. Pero sa napupunta yung pera? Napupunta ito sa labas. Kasi nga siya yung ginagamit na currency Currency for international trade. Ngayon, pag nagde-dollarization ka, malamang tataas ang inflation. You can research this. Yan ang number one problem ng United States. As in, grabe ang magiging inflation sa United States. As in, panggulo level. Kaya concern si Donald Trump. Pero pag nakita mo dito, ang tactic lang ni Donald Trump, tariff. Kasi yun yung niya Siguro yan na yung pinaka hard approach niya. Imbes na makipag-gera boom siya, tariff na lang. Pero until what point? Paano kung hindi ma-achieve na mapigilan yung de-dollarization sa pamamagitan ng tariff lang? So you go to the next level. Which is what? Another Ukraine. Why? Why you need another Ukraine? Kasi kailangan, gusto mo nang magkaroon ng hardball negotiations. And you can only do hardball negotiation to stop something like this through peace deals. Because peace deals create a new order. No? Lalo if you would like to favor yourself. Hindi, China and the United States, hindi sila direktang maggaganyanan. Why? Because they are both nuclear powers. Kita mo yung Russia and US. Or NATO and Russia. Sila ba ang direktang nagganyanan? No. Gumamit sila ng proxy. Kasi hindi nga sila pwedeng magkasagapaan dahil ubos ang mga cities nila because it's going to be a nuclear war kung sila mismo. So, ang mangyayari, proxy. So, sino ang proxy sa Europe? Ukraine. Sino ngayon ang proxy sa ating region? It's going to be the Philippines. Nakikita nyo na, di ba? Pinakita ko sa inyo yung nangyari sa Ukraine. Diba? Kung anong unang mga ginagawa nila. At nakita niyo yung report ng National Endowment for Democracy na isang CIA funded. Sino yung target nila? Hindi ba? So yun, friends, ang larger picture. This is beyond just what you are seeing. Okay? Hindi nyo tumadadaan sa pamimim lang, pa-hashtag lang. We are facing a very dangerous time. Dahil tayo ang bala. Ngayon, sino yung mga gusto nilang tanggalin? Si Sara. Yung mga katulad kong vloggers. Lalo na ako kasi nga yung reach ko. Sino ngayon magdo-dominate sa Facebook? Boses nila. Magdo-dominate sa Facebook yung boses nila. At dahil nagdo-dominate yung kagustuhan nila, then it's very easy for them to sell the notion to the Filipino people that, hey, you need to be in the front lines. And yung mga nagsasabi si Donald Trump, 4 years lang pong presidente si Donald Trump. After Donald Trump, it's going to be a new president. It might not happen
in his term. It might happen kung yung deep state sa US magkaroon na ng bagong favorite, or they can force Donald Trump to actually push the Philippines into a proxy site. Dahil nga, we are now moving to a different world order. Sinabi ko na yan ang tanong ko noon, di ba? Kay Bongbong sa Deep Probe. And and now I know what he might want to do. So, ang masasabi ko lang sa inyo, well, I will not shut up. No? Kaya pumunta kayo sa Substack. They might remove me from Facebook, etc. But I will not participate in their drama. I will just keep on writing. And I hope na i-share nyo rin. Pag-usapan ninyo mga magkakaibigan. I-share sa mga kaibigan nyo. I-share nyo sa Facebook ninyo. Go to Substack. Okay? Go there. Okay? Para doon nyo, sinasabi nyo, mag-open ko ulit ng Facebook. No, they will just keep on removing it. Kaya doon tayo sa Substack. Because diretso sa email ninyo or sa app ninyo, they wouldn't even know, then you can forward it to your friends via email. Pag-usapan ninyo. Okay? That is where I'm going to keep voicing out what needs to be voiced out. So hanggang nasa Facebook pa ako, doon muna ako. Pero we have to prepare. We have to prepare for the eventuality. Dahil malapit na ang impeachment ni Inday Sara. And then they would like to remove Duterte voices on Facebook because they would like to dominate Facebook. So again, go to Substack. Okay? Ito ang aking username. Screenshot nyo na kung kaya ninyo. Substack. So ngayon, so ayun na nga. We're already going there. Sinabi ko na sa inyo, nilay down ko na ang mga step by step ba na mga pangyayari. And it's going to, kaya nga si Inday sabi niya, sana may bansa pa tayo ng 2028. Malaman yung sinasabi niyang yon. So, do not take this as a joke. This is not funny. You have to take this seriously. Bahala kayo kung ayaw ninyo. Bahala kayo kung mag-last minute kayo. But I'm telling you, you have to study what happened in Ukraine. Fully study what happened there. So maraming salamat sa inyong mga patuloy na nagsusuporta. Paki-share ito. Yung mga nagko-content sa akin, huwag na kayong humingi ng paalam. Download this, recontent this, comment on this, etc. And we will keep on writing. And wala akong pakialam kung masaktan kayo. But the truth must be spoken. And alam ko yung laro ninyo. No, you cannot, hindi niyo ako mapapaikot. And that's why we have to have a backup plan. And that's where we're going to disseminate what needs to be disseminated so that you can no longer fool the Filipino people. Maraming salamat po at magandang hapon muli. Ito po uli si Sas Rogando Sasot. Until next time. This is for the motherland. I am